Pulot ni Rodney di sa may tumoy siya iniwaran para pamasul. Ito raw ang pinakamalaking huli ng mga mangingisdang sina Rodney, Jojo at Jeric mula nung pumalaot sila sa karagatan ng San Pascual sa Masbate. Hindi isda, kundi dilaw na bagay. Nung naiahon sa dagat, tumambad ang kabuuan nito parang missile o rocket na may markang HY-119. It's Y L0119. Sabi ko yung kasama ko, plano, karga natin. Kaya nga pa sa Obanda, sa aming delivery is damong buyer, bomba. Sabi daw, i-report sa pulis, para kung basig tumabog. Ang parang rocket, agad nilang ipinagbigay alam sa San Pascual Municipal Police Station. At ayon sa inisyal na pagsisiyasat, ang nadiskubre ni na Rodney, isang unmanned underwater vehicle o underwater drone. So far, wala kaming pinag-usapan pa ng at Philippine Coast Guard at Philippine Navy as to the source nito. At sa mga nakalipas na buwan, di lang pala sa Masbate may natagpo ang ganito, kundi pati sa iba pang mga probinsya sa buong Pilipinas. Ano ba talaga ang mga ito? At may dapat ba tayong ikabahala sa ating pambansang seguridad? Gamit ang espiya kaya ang mga ito? Ang underwater drone na nadiskubre sa Masbate may habang 3.5 meters, diameter na 24 centimeters at bigat na 94 kilos. May palikpik na dalawa at may parang mata sa kanyang dulo at kasabay na rin po yung antena na mga nasa another 6 feet. Ang mga UUV o underwater drone na pag-alamang ginagamit sa research o pagsasaliksik, pag-i-inspeksyon o hindi kaya pagsusuri sa ilalim ng dagat. At base sa marker na nakaimprenta sa drone, natukoy kung saan ito nanggaling. Sa China nga ako nakikita mga inani. Ang lumalabas po ay property po ito ng China. Very alarming kasi hindi maiwasan na iisipin natin na maging banta ito sa seguridad natin. Kaya minabuti nilang ipaimbestiga ito sa Philippine Navy Naval Forces Southern Luzon. Pinadala na namin ito sa Manila for forensic investigation. Sa ngayon po, wala pa pong pinal na detalye ukol sa mga specification at function ng underwater remotely piloted vehicle na ito. Ang natagpuang underwater drone sa Masbate, hindi pala ang kauna-unahang lumutang at natuklasan sa ating karagatan, kundi panglima na. Dalawa, natagpuan sa Calayan Island sa Cagayan Province. Meron ding nakuha sa dagat ng Pasukin sa Ilocos Norte at initaw sa Misamis Oriental sa Mindanao. Samantala, sa Hagna, Bohol, isa ring underwater device na kulay silver at pula ang nakitang palutang-lutang sa laot ng mangingisdang si Rodel. Natakot kami kasi yung hugis niya is parang missile, baka sumabog. Hindi na siya nangahas pang hawakan ito dahil hindi raw siya pamilyar sa itsura. Vinidyohan ni Rodel at in-upload online sa pag-asang may makapagbigay linaw kung ano ba talaga ito. Pinost ko, pagkatapos iniwanan ko. Nung nalaman ito ng mga otoridad, agad silang nag-imbestiga. Di ko masabi kung ano yung nakita ng mangingisda kasi as of now, hindi pa rin namin mahanap. Ang ilang eksperto na babahala sa sunod-sunod na paglitaw ng underwater drones sa bansa, lalo na yung nakita sa Masbate. Kaya nitong mamap din kung ano yung mga malalapit na mga coordinates. Kung magkaroon man ng digmaan o kaguluhan, alam nila kung saan sila dadaan at kung saan sila lulusog. Ganun ka-strategic yung mga drones na ito dahil from Masbate, makikita mo yung ruta papuntang West Philippine Sea. Tapos dun sa Benham Rice, very strategic siya kasi gitna. And of course, no, yung connection niya from Luzon to Visayas. Yung Masbate ay mayaman sa mga minerals kung saan kailangan ito para sa paggawa ng mga malalaking armas. Maaring nasusurvey na nila kung ano yung pwede nilang kunin. Ating alamin kung meron bang paglabag sa mga umiiral na batas
pangkaragatan, pang-internasyonal, ang nasabing pagkakakita sa isang drone. Sa Senado, pinag-uusapan din ang posibilidad na ang mga underwater drone paraan ng China para pag-aralan at imapa ang underwater terrain ng Pilipinas. Hindi lang daw kasi sa West Philippine Sea ito nangyayari, kundi pati na rin sa mga karagatang sakop ng Malaysia at Indonesia. Maaring ginawa na nila ito pero ngayon lang natin na-discover ano yung impact nito sa national security natin. Unang-una, dahil submersible siya, maaari na underwater, doon sila kumikilos ngayon. Samantala, sa 5 drone na nadiskubre sa ating mga karagatan na isinailalim sa forensic examination, tanging ang underwater drone na nakuha sa karagatan ng Calayan Islands sa Cagayan pa lang ang may lumabas ng resulta. Meron siyang AVS or acoustic vector sensor. This is used to pick up sound propagation underwater. Yung data pwede gamitin sa business, let's say in the fishing industry. Pwede rin magamit for research. At the same time, pwede magamit sa military field. Yung red and yellow gather only bathymetric data on depth of water, salinity, temperature, oxygen level. Gayunman, hindi pa rin sila nakakatiyak kung may kaugnayan ba ang nakitang drone sa Cagayan sa iba pang drones na lumutang sa ibang mga probinsya at isla. Yung physical characteristics, makita natin, almost the same, very similar. May nakita tayong markings doon na China Electronics Technology Group Corporation, CETC. Yung isa naman may markings na 18th Research Institute. Ito ang largest research institute of China on the use of chemical and physical power supplies. Although these are still inconclusive kung saan nanggaling, maaring gawa sa ganitong bansa, hindi ibig sabihin doon na siya galing. Samantala, hanggang sa mga sandaling ginagawa ang ulat na ito, wala pa ring umaako kung kanino o saan nanggaling ang mga drone. Ngayon, higit kailanman, kailangang bantayan ang ating mga karagatan. Hinihikayat ng gobyerno na patuloy i-report ang anumang kahina-hinalang makikita sa loob ng ating teritoryo.